Dear Lady Love TV, Born to Love My Enemy. Tunghayan natin ang huling bahagi. Aika. Gulat na nilingon ni Aika si Movi. Paano siya nahanap nito? Bakit? Mukhang okay na yung kaibigan niya. Fresh na ulit at blooming. Ano ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ng kaibigan. 4:00 na ng umaga, Aika. Pasok ka na sa loob at baka magkasakit ka pa. Nagtatago mula sa kahihiyan. Kasalukuyan kasi siyang nagmumukmok sa poolside. Hindi alintana yung lamig. Hindi niya matais na manatili sa loob dahil parang magkakakutsaba ang lahat ng naroon at tila kinakantsawan siya. Pati na ang DJ dahil lahat lalang ng mga kantang pinatutugtog nito matapos ang "Sana pinatay mo na lang ako" ay dedicated para sa kanya. And it was unfair. Lahat ng mga tao sa paligid ay masaya, kontento, may dahilan para tumawa. OP siya, miserable, single at kasalukuyang unti-unting namamatay dahil sa sobrang kahihiyan. Kaya mas minabuti na lamang niyang lumabas. She would like to marinate in shame without an audience. Thank you very much. Tara na sa loob. Yaya ni Movi. Kanina ka pa hinahanap ni Jackson. He's worried as hell. Umismid si Aika. Alam niyang aasarin lang siya nito sa sandaling makita siya. Come on. Tinangka siyang hilahin ng kaibigan, patayo, pero nagmatigas siya. Huwag nang magmatigas. Huwag nang matigas yung ulo. Ay malambot bang ulo? Sarkastiko niyan sagot. Unless kung ang tinutukoy mo ay, hindi ka nga okay. Talagang hindi. Dito na lang ako pipermi hanggang sa matapos yung kasal ni Carrie dahil mas gugustuhin ko pang magharakiri kaysa panoorin ang pagtatapat ni Jackson sa kung sino mang mystery girl niya. Hindi ka na. Wika pa ni Movi. Baka kung ano pang naiisip mong gawin at gayahin mo yung ginawa ni Drix. Umismid lang uli si Aika at lalong namaluktot sa chase na natagpuan niya kanina roon. Nanatiling nakatayo si Movi, ngingiti-ngiti, aligaga. Hindi naman ganoon dati ang kaibigan. Then Aika noticed her bouncing on her spot, practically oozing with sunshine and rainbows. Nagsususpect siyang pinag-aralan niya ang aura nito. Anong meron sa'yo? Tanong niya. Ha? Nakangiti si Movi. Wala sa sarili at nagde-daydream. Tumikwas ang kilay niya. Walang duda, kahit madilim sa bahagi ng poolside kung nasaan sila, saksi pa rin niya ang pamumula ng mga pisngi ng kaibigan. The red shade on her cheeks darkened under her calculating glance. Ano? Impatient na wika ni Aika dito. Ano kasi? Lalo nag-blush si Movi. Anong ano kasi? Ulit niya. Nakaangil at pailalim ang tingin dito. There's this guy. Tila nahihiyang simula ni Movi. Deja vu. Sukat doon ay napatubid ng upo si Aika. Pamilyar sa akin ang speech na to Matagal ko na siyang kilala. Nagsimula siyang mag-zone out. The gears inside her head began to frantically turn. Sino ba ang lalaking present kayo na matagal nang kilala ni Movi na naroroon? Posibleng makaapekto ng ganito sa kaibigan niya. Wala namang iba except kina Jackson and Rix. Then he kissed me. Parang tinadyakan ng paulit-ulit ng isang kabayo ang dibdib ni Aika nang marinig ang huling bahagi ng speech ni Movi. Kiss? Hindi maaari. Pakiramdam niya ay nanlaki ang kanyang ulo. Sinabi na sa kanya ni Drix na ayaw nitong gumawa ng move kay Movi sa takot na lumayo ang loob dito ng babae. So imposible si Drix yung tinutukoy ni Movi. Kung ganun, sino? Jackson. Jackson, the freaking guy. Imposible. Biglang umikot ang paligid ni Aika. Hindi siya makahinga sa realisasyon. Ayaw niyang maniwala na si Jackson ang lalaking tinutukoy ni Movi. Ayaw tanggapin ng puso niyang si Movi ang mahal ni Jackson. No, hindi magagawa ng kaibigan na agawin sa kanya si Jackson dahil alam nito ang nakaraan nila ng binata, kung gaano siya in denial sa totoong nararamdaman niya para dito. She desperately wanted to pass out. Aika, hinuli ni Movi ang kamay niya. Okay ka lang? Naduduwal ka yata. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siya nakatitig dito. Anyway, gaya ng sinabi ko, pagpapatuloy ni Movi, nakangiti uli. Hindi ko na alam kung paano kikilos habang nasa paligid ko siya. Nahihiya ako na hindi ko alam. He asked me out. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paunlakan o hindi. I have never felt this way before and it scares me. Ano bang dapat kong gawin? Aika so red.
Then she snapped. Hindi niya alam kung gaano kabilis o kung paano niya nagawang dambahin si Movi at nahila papunta sa malamig na sahig ng poolside. Nagsisigaw ang kaibigan ng pagsasampalin niya bago kinubabawan at sinimulang sakalin. Ay ka? Boses ni Movi. Ay ka blink. Oh crap. Imahinasyon lang pala niya iyon. Nagigilty na tiningnan niya si Movi. Are you sure you're okay? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. For a minute there, he stopped breathing. Umiling siya pero sumagot ng oo. Natawa si Movi sa kanya. Halika na nga sa loob. Nakapasok na yung kaibigan niya sa loob ay nanatili pa rin nakatulala sa kawalan si Aika. Nagsimulang mag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Bakit ganon? Bakit? Naiiyak na napatingala siya sa madilim-dilim pang kalangitan. If there's a God, He must really hate me. Aika. Ang nag-aalalang boses iyon ay kay Drix. Nakatayo ito sa French doors. Nagmamadali itong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at pinagmasdan siya. Uy, kanina pa kita tinatawag. Ba't parang wala ka sa sarili mo? Mabuti pa'y pumasok na tayo at na makapagpahinga ka na. You're cold. Hindi rumihistro sa utak ni Aika ang pinagsasabi ni Drix dahil sina Movi at Jackson ang tanging laman ng kanyang isip. So many things about the past now made sense. Ang mga panahong masayang magkasama sina Movi at Jackson. Ang hindi pagbabangayan ng mga ito. Kaya pala mula na dumating sila sa Baguio ay palaging si Jackson ang tinetext ni Movi at hindi siya. Kaya naman pala sweet na sweet ang dalawa kapag nagkakasama. Gaya na lang noong nasa SM Baguio sila. Kaya pala ganoon na lang yung reaction ni Jackson kanina habang kumakanta si Movi. Kaya pala. Maraming kaya pala. Nang hindi sinasadyang napalingon si Aika sa malaking bintana ng ballroom, ay napasinghap siya. Bakit pakiramdam niya ay kayakap niya si Rog ng pelikulang X-Men? Ramdam niya ang panghihina ng buong katawan. Para siyang mauubusan ng hininga at mamamatay na sa sakit na biglang sumalaki nang makita sina Jackson of Movi na nag-uusap. Abot ng tangkad ni Movi ang baba ng binata. Gaya ng dati, all smiles ang dalawa. Magkaakbay at nagbubulungan. Iyon na ang kumpirmasyon ni Aika na si Jackson nga ang tinutukoy ni Movi kanina. Which meant si Movi din ang babaeng may hawak ng puso ni Jackson. Aika felt like someone had just hit her in the face with a baseball bat. Hinihingal siya sa sama ng loob. Paano na siya? Aika, si Drix uli. Nakaluhod pa rin pala sa harapan niya at labis na nag-aalala sa ikinikidos niya. May problema ba? Masuyo nitong tanong. Bilang sagot, nagunahan sa pagpapatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan habang nakamasid rin sa dalawang nasa loob. Sinundan ni Drix ang tingin niya at napatiimbagang. Tumangutang ang lalaki. Tila nauunawaan ang sitwasyon niya. Aika. Naaawang tumabi ng upo si Drix. Hinila siya palapit dito. Ikinandong at hinayaang humingoy sa dibdib nito. It's going to be okay. Nawasak na naman yung puso ni Aika sa pangalawang pagkakataon. Umiiyak siya na parang wala ng bukas dahil sa iisang tao. Paano siya magiging okay? Bakit ba tinatawag nilang heartbreak kapag nasaktan ka? Kung lahat naman ng parte at bahagi ng katawan mo ay masakit. Yes, pati ang mga ingrow ni Aika sa mga kuko niya ay nakikiluksa sa pighating dinaramdam ng kanyang puso. Love sucks. Mag-aalas 5 na ng umaga nang mapilit ni Aika na pumasok sa loob ng hotel. Umikot sila at sa main entrance na dumaan. Pero talagang ayaw makiayo ng tadhana sa kanila dahil siya naman paglabas sa mga pulutong ng tao mula sa Grand Ball. Nasa unahan niyon ng 2 taong pinakaiiwasan nila. Ang ng mga sandaling iyon. The party was over but her suffering had just only begun. Nagtama ang paningin nila at sabay-sabay na napako sa kinatatayuan habang patuloy sa mabagal na paggalaw ang mga tao sa paligid. Blanko ang mukha ni Movi. Samantalang dinig ni Aika ang pagtatagis ng mga ngipin ni Jackson na magsiggalawan ng muscles nito sa panga. Dito ka lang. Masuyong utos ni Drix kay Aika. Nakalayo na ito bago pa niya napigilan. Kumilos din si Jackson. Naglakad ang 2 lalaki patungo sa isa't isa habang nagpapatayan sa pamamagitan ng tingin. Nagkasalubong ang mga ito sa gitna ng lobby floor. You just couldn't keep your hands off her. Could you? Singasing ni Jackson kay Drix. Pucha pare, huwag mo ipasa sa akin ang mga pinagagagawa mo. Agading patol ni Drix. Ano bang problema mo?
Lalo nag-init ang ulong asik ni Jackson. Bahagyang itinulak sa dibdib si Drix. Ikaw ang problema. Itinulak din ni Drix si Jackson. Itinuring kitang kaibigan pero aahasin mo lang pala ako. Like sharks had smelled blood, people swarmed around the two, who looked like they were about to beat the living shit out of their hand. May pag-aalil lang ang kumilos palapit si Aika sa dalawa. Akala ko kasi okay lang yung basta na lang mga agaw ng kahit sinong babaeng matipuhan mo. Galit na patuloy ni Drix. Kaibigan kita. Kapatid na yung turing ko sa'yo. Traidor ka lang pala. Okay lang sana kung isang babae o ibang babae yung inagaw mo sa akin. Ang problema, alam mong gusto ko siya pero lumandi ka pa rin. Tangina. Like you could talk. Sigaw ni Jackson. Lalong naglapit ang dalawa. Handa ng pulbusin ang isa't isa. Nakakatalikod lang ako. Susulitin mo na rin pala yung babaeng mahal ko. Some friends you are. Aray. Napanguso si Aika sa tabi ni Drix. Wala na. Sige. Total wala na sa isa yung warak-warak kong puso. Mabuti tang tadtarin mo na lang ng pino at ihalo sa gagawing paet para sa wedding reception ni Carrie. Rick. Jackson. Humahangos na lumapit si Carrie sa kanila. Diyos mio, ano nangyayari? Ang tanong na gusto ring malaman ng kasagutan ng mga dati nilang kaklase at iba pang hotel guest na nakiusyoso na rin sa gulong nangyayari. Hindi pinansin ng dalawang lalaki ang daig pang galit na torong nasa akto na pagsalakay si Carrie. Tangina pare, hindi lang ako yung ginago mo. Basta ka nalang lumapit kay Movi nang hindi nag-iisip. Kung sino yung nasasaktan mo. Tao ako, tao rin si Aika, pero binaboy nyo na lang damdamin namin. Puno ng hinanakit ang tinging ipinukol ni Drix kay Movi na nakatayo sa likuran ni Jackson. Akala ko iba ka. Anong kinalaman ni Movi dito? Nagtatakang tanong ni Jackson. Bumalatay ang pagkalito sa mukha. Dahil siya yung inagaw mo. Siya ang mahal mo. Sagot ni Drix. Mahal? Nalilitong tumawa si Drix. Ganon din si Jackson. Sinong mas engot sa iyo ang nagsabing gusto ko si Movi? Mapanganib ang tono ng binata. You disgust me. Sabad ni Aika bago pa masuntok ni Drix ang kaibigan. Broken-hearted nga siya ngayon pero hindi niya hahayaang sapitin ni Movi ang masaklap niyang tadhana sa piling ni Jackson. Walang hiya. It's one thing na paglaruan mo yung damdamin ni Movi pero yung idinay sa harapan ko, sa harapan ng maraming tao na walang pakialam sa kanya. That's beneath even you. Alam kong babaero ka pero hindi ko inakalang mas masahol ka pa pala sa hayop. Aika, there was a pained expression written on Jackson's face for the entire world to see. Aika, tila nahanap ni Movi ang boses at lumapit sa kanya. Ano bang pinagsasasabi niyo ni Drix? Tiningnan ni Aika ng matalim ang babae. Hindi porke pinagtatanggol kita ay magkaibigan na rin tayo. Ano? Tila lalo naguluhan si Movi. At ikaw, baling uli kay Aika ni Jackson. Hindi dahil ikaw, si Jackson magagawa mo ng lahat ng gugustuhin mo. Huwag mong itulad si Movi sa akin, sa mga babaeng nagdaan sa palad mo, na paaasahin mo lang sa wala. Tandaan mong tao kami, may puso't damdamin, mga katangiang halatang wala sa'yo. Tumigas ang anyo ni Jackson. Boo freaking who. Kung may nagpaasa man sa ating dalawa, ikaw yon. Ano? Katulad ni Drix, Movi at ng lahat ng tao na nanonood ngayon sa kanila ay kumunot ang noo ni Aika. Huwag kang magbintang. Oh my God. Frustrated na ihilamos si Jackson ang dalawang kamay sa mukha. I have had enough of this bullshit. Huwag kang magmaang-maangan, Aika. You broke my heart and for years, you are the one who went around acting like I'm the big bad wolf. Ako naman si tanga. Sa halip na layuan ka, pilit kong isinisiksik yung sarili ko sa buhay mo. Walang sawa naghintay sa recognition mo. But this is enough. This is where I draw the line. Lumunok muna siya bago nagpatuloy. Years ago, you stole something from me. Now, I want it back. Masyadong nashock si Aika sa narinig. Lalo na sa paraan ng pagtingin ni Jackson sa kanya. Siya ang babaeng nanakit dito? But how? The raw pain and hurt in his eyes were enough to inflict another deep wound into her. Hindi ko maintindihan. Naguguluhan siyang umiling. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. You're right. Tumawa ng pagak si Jackson. Sino ngayon ang walang puso sa ating dalawa? Umatras ito ng ilang hakbang at si Movi naman ang pumalit sa pwesto ni Jackson. Linawin niyo na mga sinasabi niyong dalawa ni Movi. Wala kaming niloko ni Jackson at lalo nang hindi niyo ako inagaw kanino man.
Bakit lalo yatang gumulo yung usapan? Pero sinabi mo sa akin na hinalikan ka niya. Wika ni Aika. Napamura sa tabi niya si Drix. I was talking about Drix. Frustrated na ikinumpas ni Movi ang dalawang kamay. Oh my God. Oh my God. Ba't sinabi mo? Natahimik ang lahat na pinapanood ang malasisa niyang episode. What makes you think na si Jackson yung lalaking gusto ko? Tanong ni Movi. Si Drix. Sagot ni Aika. Ngunguto-nguto. Bakit ako? Kinabahang sabad ni Drix nang tapunan ito ni Movi na nagbabantang tingin. Kasi nga diba, sinabi mo na takot kang gumawa ng move kay Movi kasi baka maging awkward yung lahat at layuan ka niya. Dahil natotorpe ka, si Jackson yung naisip kong makakagawa ng ganon. Rason ni Aika. Pwede rin namang magbago yung isip ko Buwelta ni Drix. Engot kayong dalawa. Sermo ni Movi. Pwedeng sa susunod magtanong muna kayo. Arya kayo ng Arya Nasa po ni Aika ang pumipintig na sentido. So ibig mo sabihin si Drix yung humalik sa'yo? Siya yung lalaking gusto mo? Yeah, sagot ni Movi. He kissed na. And he kissed me. Pagkatapos nun, isuka ang lahat ng kinain ko maghapon. Ew, so you like Drix? Kumpirma ni Aika. Nagbungis-ngisan ang lahat ng tao sa double entrando niya. Yeah, I like him. Talaga, Movi? Bakit namang pekle ni Drix? What about yung sinabi mong missed my chance? Nakakunot pa rin ang noong usisa ni Aika kay Drix. Ano yon? About that, nilapitan ni Drix si Movi at hinawakan ng dalawang kamay nito. I'm so sorry kung nasaktan kita noon, kung hindi kita nasipot sa pag-aanyaya mong date. Coincidentally, nasawi sa pag-ibig si Jackson ng gabing yon. Di ko naman maiwan-iwan dahil naglasing ang timang at nagpa siyang mag-tap dancing sa rooftop ng isa sa building sa campus. Ha? Nagdikit ang mga kilay ni Movi. Kailan to? Nung nasa college pa tayo. Come on, Movi. Huwag mo sabihin nakalimutan mo na. Paano ko makakalimutan o malalae? Wala naman akong alam sa sinasabi mo. Really? Di ba ikaw yung naglagay ng secret note sa librong pinahiram mo sa akin noon? Notes? Magkasabay na ulit ni Aika at Movi. Kumakabog ang dibdib na lumapit si Aika kay Drix. Anong notes, Drix? Secret love notes. Inilabas ni Drix ang wallet. At mula roon ay hinugot ang 3 pink post-it notes na malinis ang pagkakatupi. Pinakaingat-ingatan ko to ng ilang taon. Pahablot na kinuha ng mga nanginginig na kamay ni Aika ang mga notes at binasa. Nakibasa rin si Movi. The notes were written by Jackson's unmistakably neat penmanship. Sa 10 beses ang gabing iyon ay tila lumindol ang mundo ni Aika. Roses are red, violets are blue. You might not know this, but I've fallen stupid for you. Iyon ang sinabi ng unang notes. You have stolen my heart. Ayon naman sa ikalawa. Ang ikatlong note ay ang pag-anyaya ni Jackson sa kanya sa isang date sa rooftop ng Arts and Sciences Building, ang pinakamataas na gusali sa campus nila. Relief, regret, and too much happiness washed over her as she gazed upon the missing puzzle pieces. Drix, mapapatay kita. Maluha-luhang pinagsusuntok ni Aika ang kaibigan. I swear, bibitin kita ng patiwarek. I'll smatter you to death. Ikakastraight kita. Anong kasalanan ko? Clueless na pakli ng lalaki. I think kay Jackson galing yung mga notes na iniisip mong galing sa akin. Paliwanag ni Movi kay Drix. At sa gabing nabasted si Jackson, he was supposed to meet up with Aika. Pero hindi sumipot si Aika kasi nasa iyo yung notes na para kay Aika. To cut a long story short, dahil sa kaingotan mo, na broken-hearted yung dalawa. Inakala nila na pinaasa nila ang isa't isa. Muli, naiinis na sinuntok ni Aika sa braso si Drix. It was all a big misunderstanding. Oh, Jackson. Wala na ang binata. Ilang beses siyang nagpaikot-ikot sa kinatatayuan. Hinahanap ng mga mata ang kanyang irog. Engross silang lahat kanina sa komprontasyon kaya marahil, hindi nila napansin ang pag-exit ng binata. Are you having an epileptic fit? Si Drix. Aika held up one hand to shut him up. Magpakasaya ka na sa piling ni Movi dahil bilang na ang oras mo sa mundong to. In the meantime, nasaan na si Jackson? Tanong niya sa audience. Walang salitang sabay-sabay na itinuro ng mga ito ang direksyon ng ballroom. Natagpuan ni Aika na nakatayo sa may poolside, nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon at sa malayo nakatingin. Maliwanag ng kalangitan bagamat makapal ang fog sa paligid, kaya kita pa rin niya ang bahagyang paggalaw ng malapad na mga balikat ng binata. Nang marinig nito ang pagtawag niya. Hindi siya nilingon ng binata. Kung nandito ka lang para pagbintangan ako uli. I'm sorry.
Second stick by before he turned to face her. Para saan? Sorry, pero ayoko nang isole yung ninakaw ko noon, Aika said firmly, her eyes level with Jackson's chest. Kahit patutukan siya ng missile, hindi niya isusoli ang ninakaw niyang umanong puso nito. Not now. Not ever. Maybe it's too late. Tumigil sa paghinga si Aika. Her throat constricted painfully. She could not take him giving up on her. Si Driggs kasi, nagpapadyak siya. Siya ang gusto mo. I get it. Pwede ba, makinig ka muna? Singhal ni Aika. Remember yung mga huling notes na binigay mo sa akin? How could I forget? Nilagay ko yun sa libro na nasa loob ng locker mo. I was going to ask you to be my girlfriend that night pero hindi mo ako sinipot. I suffered my first heartbreak. Got wasted and rest in history. Hindi nakarating sa akin yung notes mo dahil sa ina ng lahat ng mga malas. Sa librong hiniram ko kay Movi mo inipit yung mga yon. Then Drinks unfortunately borrowed it that day. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako sumipot. Wala akong kamalay-malay doon. Inakala naman ni Drix na galing kay Movi ang mga notes, so nagliwanag ang buong mukha ni Jackson. You mean to tell me? Yes. Buong Bagyo yata ang nabulabog na sigaw ni Aika pero wala siyang pake. All this time, na kay Drix lang pala ang kasagutan ng lahat ng paghihirap natin. We've been running around in circles, blaming each other for... Shut up. Sa isang iglap, hawak na siya ni Jackson sa baywang. Kiss me, then I'm going to kill Drix. A wide grin nearly tore her face in half. She had never felt this happy in all her life. Animoy na lusaw na napasandal si Aika sa dibdib ng binata. Teka, aniya at sinupalpal ito sa mukha. Maniniguro na muna siya. Kung hindi mo gusto si Movi, ba't gano'n na lang yung makatingin ka sa kanya nung nagpe-perform siya? I was actually imagining you, sagot ni Jackson. Di nga, ang sweet-sweet niyo nga pag nag-uusap kayo eh. Nagpapatulong po kasi ako sa kanya kung paano ko maiipagtapat sa iyo yung feelings ko. Hindi ko na kasi alam kung hanggang kailan patatagal yung self-control ko, lalo na't malamig yung panahon. His eyebrows moved suggestively. Sinabi ko naman na magtatapat na ako, diba? Pero sabi mo kasi parang ibang babae yung tinutukoy mo. Wala akong sinabing Movi yung mahal ko. Ikaw lang yung naiisip ko. I was talking about you. Kaya lang lasing ka pa kaya iniwan na muna kita kanina. Gusto kong maging sober ka, pagbalik ko para naman matandaan mo lahat ng mga sasabihin ko. Minsan lang ako magkaroon ng lakas ng loob magtapat ng pag-ibig, mind you. Pero paglingon ko, kandong-kandong ka na ni Drix. Makasaklap kaya yon. Leche ka pala eh. Nagdadamayan lang kami ni Drix kanina dahil akala niya inagaw mo na si Movi sa kanya. Kung umamin ka noon, una pa, hindi na sana tayo dumating sa puntong to. Okay, I'm sorry. Pero kung nagrarambulan kami, siniguradong ako yung mananalo. Ihabang muugok, ani Aika, nakangiti. Muli inilapit ni Jackson ang mukha sa mukha niya. Sa palad niya tumama ang mga labi nito. Ano naman ang reklamo ng binata? How about si Carrie? Curious lang ako kung bakit hindi mo siya kinatalo. His eyes softened as he brought her closer to his body. She's no you. Pilyo ang iting sumilay sa mga labi nito. Handa ka na bang umamin na nagsiselos ka? Nanulis sa mga nguso ni Aika. Oo na, umaamin na ako sa lahat ng paratang mo. I just hate it that you've been with so many girls. No girls has ever been comparable to you, Aika. All ever really wanted was you. I was prepared to wait my whole life on the sidelines hanggang sa mapansin mo ako. Kaya nga selos na selos ako nang sagutin mo na si Andy. Hindi ko magagawang tanggapin na mapunta ka sa sinumang Shokoy habang patuloy akong lihim na nagmamahal sa'yo. Kaya nga sinunggaban ko na yung pagkakataong makasama ka. Magmakaawa ka sa akin magpanggap tayo bilang lovely couple. I promise myself I'll flirt with you until you fall in love with me again. You're it for me, Aika. I will gladly serve you in my heart on a silver platter if need. You can have my spleen too. Naiinis na naghampas ni Aika ang binata sa dibdib. Kung ganon, bakit kung makapanlaat ka sa akin wagas? Has anyone ever told you that boys like to pull on the pigtails of their crushes so they could get their attention? Jackson smiled at her sleepishly. Plus, it was a little payback for what you've done to me. Akala ko kasi talaga pinaasa mo ako sa MU pa natin noon. To be fair, pinahirapan mo rin naman ako ah. Hindi ko kaya mag-move on mula sa'yo. Same here. Gustong maiyak ni Aika sa tuwa. At least alam na natin ngayon yung totoo. Malinaw na ang lahat.
At gusto kong malaman mo na from here on out, I'm officially yours and that's what I feel for you. I may not be able to let you go ever. Who said I'd want you to? Pinulupot ni Aika ang dalawang braso sa leeg ng binata. I'm selfish. I don't share and I'm not particularly nice about it. Good. Maganda yung nagkakaintindihan tayo sa bagay na yan. Can I kiss you now? Sabihin mo nang love mo ako. Ungot niya. Pinagsigawan mo sa buong mundo kung talagang totoong mahal mo ako. Maso yung hinawi ni Jackson ang buhok niya. Kinintala na mabining halik ang kanyang noo at buong pagmamahal na tumingin sa kanyang mga mata. Mahal kita. Bulong nito. Mahal na mahal kita. How? Translation. You're my whole world. Hindi may paliwanag ni Aika ang kaligayahang lumukob sa kanya. Then his lips claimed hers, spinning her around, kissing her deeply and the world dropped away. Her entire existence defined by the play of his lips against hers. Na maghiwalay sila, noon lang nila napansin ng mga taong nakapalibot sa kanila. Nagpapalakpakan, syempre pa nasa unahan noon sina Movi at Trix. Magkaakbay ang dalawa at nangunguna sa pag-cheer. Kasala na! Hey! Protesta ni Carrie. Ako muna. Natawa silang dalawa. I love you too. Malambing na tugon ni Aika kay Jackson. You do realize I'm never taking this off. Tinaas niya ang kaliwang kamay para makita nito ang engagement ring nila. Ngumisi ang binata. Sweet pea, as long as the clothes come off, the ring can stay on. Napahalakhak na naglambitin si Aika sa lieg ng binata. Nang pupugin siya nito ng halik sa leeg. So, Jackson murmured against her neck. Anong gusto mong flavor ng wedding cake natin?